Hi mga palangga! Kamusta kayo? In this video, I'll share to you naman kung paano ko nga ba nagagamit ang aking credit card with my travels, paano nga ba siya nakakatulong sa mga travels ko, at paano ko nga ba siya na-maximize and taking advantage of using credit card. Before kasi nung wala pa akong credit card, nagpa-plan talaga ako for travel. Like, pinag-iipunan ko talaga kung magkano nga ba yung kailangan naming gastusin pagdating sa pagbubook ng flight ticket, pagbubook ng hotel accommodation. So, talagang mahaba o matagalang plano talaga bago kami makapag-decide to plan for travel. But when I started having a credit card and utilizing it sa mga spending ko, ang laki din na naitulong nito sa mga plano ko for the next travel. Kasi instead of waiting para mabuo ko yung amount for savings na kinakailangan sa pagbubook ng flight ticket and also for hotel accommodation or mahaba ang plano, having my credit card, I have now the option to start planning for our next travel. Number one is buying a flight ticket. Isa ito sa mga advantage of having a credit card na kung saan pwede tayo makapag-book o makapagbili na agad ng flight ticket natin kahit wala pa tayong pera. And the advantage for this mga palengka is kapag may mga offer na mga seat sale o di kaya mga promo fare or peso fare. Peso fare ba yun? So madali na agad natin siya makuha o matake advantage kasi meron tayong panggamit pambayad kahit wala pa tayong cash. Kapag kasi may mga ganitong offer, very limited lang talaga siya. Tsaka paunahan talaga siya or pabilisan. May ilan kasi ng mga mahilig talaga sa travel, minsan nakabantay na sila sa page ng mga airline para makakuha sila ng mga limited offer, mga seat sale, ganun. Kaya naman, karamihan sa mga nakaka-take advantage ng mga ganitong offer is yung mga may credit card kasi nakakabayad na agad sila or nakakapag-book na agad sila ng flight ticket kahit wala silang available cash. So, ito ang ginagawa ko every time na nagpa-plan ako for a travel. So, I always use my credit card. Tapos, take note ko na kung magkano nga ba yung amount na nagastos ko in booking my flight ticket and also yung magiging due date or statement date ng expected credit card bill ko. And then, saka ko siya pag-iipunan para magamit ko din siya pambayad dun sa nagastos ko with credit card. And most of the time din, since may mga kasama din ako for travel, like my loved ones or my family members, so ang ginagawa ko is, di-divide ko na siya. So, kung ilan kami, di-divide ko na kung magkano yung babayaran namin for each para mabuo ko yung total amount na nagastos ko in booking a flight ticket. And the good thing for this is ako na sila sisingilin once na na-generate na o dumating na yung statement ko. Plus another one is an extension pa nung due date na magre-reflect dun sa bill ko. Kaya meron pa talagang time para makomplete ko yung total payment sa nagastos ko of using my credit card. So yung kagandahan of having a credit card kasi matitake advantage natin yung mga limited offer. Plus the good thing is we can also get rewards pa like cashbacks or points of using our credit card. Additionally, madami na ngayon mga credit cards na nag-offer ng mga free lounges like habang nag-aantay ka for your flight. So, meron kang option para makapag-stay comfortably, makakain, ganun, makapag-relax, diba? So, yun din sa mga karamihang inahabol ng mga credit card holders, yung mga free lounges na ina-offer ng mga credit cards. And aside from free lounges, may mga credit cards din na nag-offer ng travel insurance. So, in case na may something happens na hindi natin inaasahan, so secured tsaka insured yung ating travel. Kaya maganda din talaga yung mga benefits na binibigay ng mga credit cards kasi talaga makakatulong talaga siya sa atin in case na may mga emergency. Just like with this HSBC Live Plus ko na meron na siyang kasamang travel insurance kapag gagamitin ko siya sa pagbubook ng flight tickets. And number 2 is booking a hotel accommodation. Sa pagbubook ko ng mga accommodations mga palengga with my travel, I always use Agoda talaga kasi sa Agoda madaming mga options, madaming pagpipilian. So napapansin ko din mukhang mas mura talaga yung mga prices sa Agoda compare from booking directly sa mga hotel. Yun yung sa napapansin ko. So, hindi ko pa na-experience mag-book sa iba pang app. Agoda pa lang talaga yung nagagamit ko. Pero so far, mukhang okay naman yung experience ko with Agoda. Kaya yun ang talaga lagi kong ginagamit every time nag-book ako ng hotel for our travel. And never pa naman ako nagka-issue sa pagbubook ko kay Agoda. Especially, I always use my credit card talaga. And mukhang lahat naman ng mga booking ko sa Agoda is mukhang successful naman. So, same goes in booking my flight tickets mga palengga. I also use my credit card din for payment sa Agoda or sa pagbubook ng hotel accommodation. And the good thing din kasi dito mga palengga is limited din yung mga offer. Tsaka may mga promo din kasi at saka mga discounts na ina-offer din sa Agoda. So, with this one, so matitake advantage ko na yung mga limited
credit offer kasi I can now pay I can now book a hotel accommodation kahit wala akong pera of using my credit card. So, isa yun sa kagandahan of having a credit card talaga, yung tipong kahit wala ka pang available cash. So, pwede ko na ma-secure agad yung hotel na gusto ko and also the price offer. Yun nga lang sa napapansin ko, may additional charge kapag magbubook sa Agoda. Same goes naman sa lahat ng mga card payments nung nagbubook ako using my debit card and now using my credit card. So meron silang tinatawag na cross-border fee. So basically, yung amount na nakikita natin sa Agoda is not the final amount na mag-reflect sa ating card. May mga narinig ako mga credit cards daw na wala na daw cross-border fee, pero so far, yung mga nagamit ko pa lang kay Agoda is BDO debit card and BPI credit card, and both of them are merong talagang cross-border fee na nadadagdag top of the amount na in-expect ko to get charged from using my credit card or using my card payment. Di naman siya masyadong kalakihan yung cross-border fee, normally around 200 pesos, less than 200 pesos, so depende siguro sa amount. I guess may something percentage sila para makuha yung cross-border fee. Number 3, payments to restaurants. Most of the restaurants na ngayon ay nag-accept ng mga cashless payments like using credit card or debit card. So, karamihan sa kanila nag-accept na ngayon ng mga cashless payments. And it's very convenient din kasi instead of preparing for a cash or maghanap pa ng mga ATMs para makapag-withdraw ng cash is we can now use directly our card na magiging bill natin to restaurants. Plus, ang kagandahan pa nito, kapag yung card type pa natin is very rewarding pagdating sa mga dining. May mga cards na mataas yung points kapag binibigay kapag gagamitin natin for dining. Or example nito is itong HSBC Live Plus Cover. I can get up to 8% cashback sa mga dining o sa mga spending ko to restaurant. So, very rewarding talaga siya kasi naging convenient na yung pambayad natin. Plus, we also get rewards din sa mga nagastos natin of using our credit card. So, ang ginagawa ko dito, especially kapag may mga kasama ako sa travel and then magko-contribute kami doon sa nagastos namin to restaurant. So, ini-split ko yung amount and then they just pay me na lang and then ini-store ko na lang siya sa mga digital banks para nagkakaroon pa ako ng interest, and then naantay ko na lang talaga yung statement o yung credit card bill ko, saka ko siya bayaran ng isang beses lang. And I was able to take advantage pa dun sa interest na na-earn ko of storing the money sa mga digital banks. Number 4 is travel activities. Madami na yung mga travel apps na kung saan pwede na tayong mag-book ng mga activities natin sa lugar na pupuntahan natin. Sample nga dito is Klook na lagi kong ginagamit. So, nagbo-book na lang ako sa Klook pagdating dun sa lugar na yun. So, in case naka-DIY lang tayo at gusto natin magkaroon ng activities dun sa place na pupuntahan natin. So, we have now the option to take advantage of using our credit card as payment dun sa mga travel apps like Klook. And for me, this is really beneficial talaga kasi in case na magkakulang ako sa cash, I can still use my credit card as payment para makapag-book at ma-take advantage ko yung mga activities na pwede kong gawin sa place na pupuntahan namin. And then, lahat ng mga expenses namin sa travel, so tiyatrack ko na lang siya, and then kasama yung mga expenses o yung mga nagastos ko with dining, and also yung kapag gagamitin ko pa yung card ko, for example, kung pwede pa siya sa mga transportation, ganun. So, tiyatrack ko na lang din siya. And tracking those expenses is sobrang helpful niya talaga kasi magkakaroon na ako na idea kung magkano nga ba yung mga naging total spending ko of using my credit card sa travel, at magkano nga ba yung amount na kailangan ko isingil sa mga nakasama ko sa travel. Plus, it also gives me additional time para makomplete ko yung payment for the credit card bill. So, those are my common expenses sa mga travel ko kung saan gamit na gamit ko talaga yung credit card ko as a payment method. Plus, the good thing is, I was able to get the rewards pa sa mga naging spending ko like cashbacks or points. May mga pa-event naman yung mga banks or mga credit card provider na tinatawag nilang travel fair na kung saan we can actually use our credit card and pay for installments. Though hindi ko pa na-experience yung pagpunta or pag-join sa mga travel fair, pero kung gusto niyo talaga ng DIY din, so sobrang helpful din talaga yung credit card sa akin sa mga DIY travel ko kasi I can still use my credit card sa pagma-manual book sa mga flight ticket, hotel accommodation, and also mga activities. So that's it for today's video. I hope na nagkaroon kayo na idea para makulayan na yung mga travel goals niyo this 2025 of using our credit card. If nagustuhan niyo tong video na ito, please give this video a thumbs up, and if you haven't already, please consider subscribing to my channel for more contents like this. Again, this is John Paul, and always remember to be kind to yourself and to others. See you in our next vlog. Bye! Bye ka na. Bye!